Magandang hapon sa ating lahat. No? It's 5 p.m. today dito sa oras ko, November 19, 2024. So this video lesson is for grade 12 students of Mesa Singara de Aranza Superoco School. So we are going to discuss the first part of the human person and death. Yan. So bago natin simulan, ah, may tanong lang ako sa inyo. No? Natakot ba kayo mamatay? So, yun na yung pinaka question dito. Natatakot ba kayo mamatay? At, natatakot ba kayo sa kung anong paraan tayo mamamatay? Siguro, personally ako, of course, pwedeng natatakot ako mamatay because still have a lot of things to do. I just want to spend more time with my family. Just want to do many things na hindi ko pa nagagawa. Pero, of course, death is inevitable. So, that's why we must talk about this topic. This is very sensitive topic. Usually, ayaw natin itong i-discuss. But then, this is inevitable. No? So, kaya nga, napakaganda ng topic na ito. No? Not only to prepare us when we die, but of course, to do things, to do good things actually, when we are still alive. So, sabi nga ni Marcus Aurelius, kung di ako nagkakamali, isa tong Roman Emperor, kasama to sa mga 5 Roman Emperors. Sabi niya, at saka philosopher din siya, si Marcus Aurelius. Sabi niya, death smiles at us all. All man can do is smile back. Ngingitian daw natin ng kamatayan. Hindi ibig sabihin na literal nangingitian natin, but I think when death arrives, sabi nga sa kanta, sa pangsimbahan, no? And when the call of death arrives, bring me come to thee. Yun yun. So we should prepare, embrace it. Because katulad ng sinasabi ko kanina, this is inevitable. Nangyayari ito sa lahat ng tao. Sabi nga ni John Maynard Keynes, isang economist, sabi niya, at the end of the day, all of us will be dead. Diba? So this, we are going to delve with the cultural, as a philosophical, cultural, and psychological exploration of death. So I'm going to turn off my camera muna, no? So we can discuss. Teka, buksan ko muna ulit. Sabi, death is one of humanity's universal truths. Universal, no? Pag sinabi mong universal, pangkalahatan yan. This presentation explores how our awareness of death impacts us across cultures, philosophies, and personal beliefs. Yeah. So, today, ito na, we are going to discuss mortality and awareness. No, ano ba yung kaalaman natin tungkol sa pagkamatay ng isang individual, ng isang tao? So, humans have a unique awareness of their mortality. Alam natin na mamamatay tayo. Meaning we not only understand that we will eventually die, but can also imagine it, reflect on it, and even feel anxiety and curiosity about it. Nisip po ba minsan paano tayo mamamatay? Saan ka mamamatay? Kailan ka mamamatay? Kahit nga yung mga taong may taning na sa buhay, hindi nila alam kung ano yung eksaktong araw ng kanilang pagkamatay. Maliban na lang siguro sa mga taong nagpakamatay na. Pero hindi pa rin sigurado yun. No? Hindi natin alam.
Kaya nga, maraming mga pelikula ang nagde-delve tungkol sa kamatayan. At ay pinapakita nila na bandang huli, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung saan, kailan, paano. Yung mga nagda-drive ba dyan sa, yung mga nakasakay sa tricycle ba, na naaksidente no, sa Batasan dyan, sa Batasan Hills, alam ba nilang mamamatay sila sa araw na yun? I don't think so. Wala silang kaalam-alam. Uuwi lang sila sa kanilang pamilya. Tapos bigla silang namatay. So this awareness is unlike that of other species, which may experience fear or danger, but do not have a complex foresight of death as an inevitable part of life. So, ang mga hayop, instinctively, umiiwas sila sa danger. Ayaw nila mamatay. Basta ayaw nila mamatay, no? Yun lang yun. Kasi they need to survive. Pero tayo, mas komplikado yung ating pananaw sa kamatayan. We all know na mamamatay tayo at um, eventually, no? Kahit anong takas natin sa mga dangers sa buhay natin, mamamatay pa rin tayo. Alam natin yun. Parte ng buhay natin yun. Kaya nga, marami tayong maginagawa para paghandaan o pag-isipan ang tungkol sa kamatayan. So, this anticipation of mortality shapes our emotions, behaviors, and beliefs in profound ways. No? Napakahalagang paraan. Emotionally, it can lead to feelings like fear, sadness, or anxiety, as well as desire to seek comfort and meaning. Sino ba rito sino ba sa inyong mga estudyante na Nuestra Señora de Aranzazu Parochial School ang natutuwa na may kamag-anak siyang mamamatay o siya mismo mamamatay na? Di ba, palagay ko wala naman. Kahit yung mga taong nagsasabi na I am prepared for death, no? Kahit prepared sila sa kamatayan, pero they will still feel fear, no? Kahit sabihin man nila yun o hindi, may takot pa rin yun. Because at the end of their minds, no? At the back of their minds, alam nila na walang katiyakan kung anong mangyayari sa susunod pag namatay sila. So ultimately, this knowledge of our mortality drives people to create beliefs, rituals, and philosophies that help them cope with the inevitability of death, providing both structure and meaning to life. So yun, marami tayong paniniwala, ritual, at saka filosofiya. Pag namamatay ba tayo, katulad ba tayo ng mga aso na pusa o na nagbubungkal tapos yung iba, yung mga ibang hayop kinakain nila yung kanilang mga namatay na anak. Tinatapon lang ba natin sa tabi, hinahayaan lang natin katulad ng ibang hayop? Kinakain ba natin yung mga hayop na kasama natin ng matagal na pag namatay sila? Meron tayong mga ritual. Kung wala tayong ritual, wala tayong kabaong. Hindi tayo sa kabaong makakahimlay. Bandang huli. Tatapon lang tayo sa tabi. Pero dahil ang tao, yun nga, mayroon tayong mas malalim at komplikadong paniniwala tungkol lalo na sa afterlife. Inihahanda natin na maging maayos kahit papaano yung mga namayapa nating mahal sa buhay. Diba? Kahit nga patay, di ba, may make-upan eh. Para mas presentable siya pag nakita siya ng mga ibang taong dadalaw sa kanya. Siyempre, philosophy rin. Mamaya, tatalakayin natin yung philosophy. Yan kasi yung bahagi ng part 1. So, ano ba yung historical perspective, no? Historical perspective on death. So, paano ba tinitignan ng mga tao sa kasaysayan
ang konsepto ng kamatayan. Magbibigay lang ako ng tatlo dito kasi marami naman eh. Lahat naman ng bahagi sa buong mundo may mga tradisyon kung paano nila inaalagaan ang kanilang mga namayapang tao, mga namayapang mahal sa buhay. So, konti lang, tatlo lang ang ibibigay ko example. Although there are so many traditions and cultures, yung iba nga medyo disturbing. Yan. Katulad sa isang banda sa Indonesia, yung mga bangkay nila, may isang isa sa Indonesia na yung mga bangkay nila at some point hindi mo na nila inililibing. Yan. Tapos ah pagkatapos ng ilang taon, kukunin nila ulit yun sa isang kukunin nila ulit yun sa mula sa mga ataol. Tapos lilinisan nila at dadamitan nila ng bagong damit na parang nabubuhay lang. Pero so much for that. Punta tayo sa una nating ibibigay na uh, example. Ayan. So, mga Egyptians. So, mga Egyptians, siyempre, kilalang kilala nito. They believe in a detailed afterlife where the soul would live on eternally. Yun. Yun yung paniniwala ng tao. Hindi lang sa Kristyanismo makikita yung ganitong konsepto na merong afterlife. Hindi lang sa Kristyanismo. Kahit sa mga Ehipsyo, no, mga Egyptians, naniniwala sila na doon pupunta ang mga tao, lalo na yung mga mabuti. Kaya nga naman, yung kanilang mga bangkay, minamumify nila. So, yung mummification and elaborate tombs, lalo na sa mga paraon o pharaoh nila, ay gumagawa sila ng mga tomb na tinatawag nating pyramids. No? So, inihahanda lang ang mga, lalo na dito sa mga pharaoh, inihahanda sila na mag-black sa kabilang buhay. May mga times nga na kasama pang pinapatay yung mga alipin, mga alagang hayop. Kasi kasama raw ito na maglalakbay ng Pharaoh sa kabilang daigdig, kabilang buhay. So meron silang libro na tinatawag na Book of the Dead, Book of the Dead. So yung guide ito, no, para paano ka makakapunta sa afterlife. So usually nakapokus ito sa moral living. No, ibig sabihin, moral living, ibig sabihin, gagawa ka ng mabuti. No? Dapat ang ginagawa mo habang nabubuhay kay mabuti para pag dumating ka sa judgment ng kanilang Diyos, no, pag tinimbang ka, parang pag mas mabigat ka ata sa, parang ano ba yung tawag dito? Pag mas mabigat ka ata sa feather o balahibo ng isang ibon, parang hindi ka makakapasok sa kanilang paraiso na afterlife. Ang mga Greeks naman ay tinitignan nito na bahagi ng tadhana natin, part of faith, often depicted as beyond individual control. Hindi daw nakokontrol ng mga tao ang kamatayan. So naniniwala rin sila na ang kanilang tawag dito, yung kanilang underworld ay pinamumunuan ni Hades. No? Ito yung parang Greek god of the underworld. Kung saan pumupunta ang mga tao pagkatapos nilang mamatay. So itatawid pa nga sila dyan sa river Styx. Yon, para makapunta sila doon sa kabilang buhay. So, yung mga heroes naman, tsaka yung mga warriors, na namatay sa giyera, no? Siguro, palagay ko, isa to sa mga unang, hindi naman una, pero isa sa mga unang tradisyon na kung saan kinikilala natin ang mga taong namatay sa giyera. Hanggang ngayon, ginagawa yan ng siguro lahat ng bansa na. No?
na kung saan kinikilala ang mga tao na, na namatay sa gera, na nag-alay ng buhay sa kanilang bayan. Marami sa kasaysayan. No, marami mga military leaders. Minsan nagpapatayo pa ng mga buildings para o kaya mga monument, no? Sa Stalingrad ngayon tinatawag na siyang Volgograd, meron doon na mother statue, no? Parang mother of liberty, parang liberty statue. Yun. Alay yun sa mga namatay ng mga sundalong Russian o Soviet noong panahon na yon. Alay yun sa mga namatay ng mga Russians na sa labanan sa Stalingrad. Isa sa pinakamalupit na gera na nangyari sa kasaysayan. So, yan, isa siguro yan sa mga ginagawa, isa sa mga unang gumawa yan ay mga Griego. At may concept sila na tinatawag na memento mori, na kung saan ang ibig sabihin ay tandaan mo na ikaw ay mamamatay. Remember, you must die. So, ito'y paalaala sa kanila na mamamatay ang lahat ng tao, anuman ang gawin nila sa buhay. Sa mga Pilipino naman, ito, nauso ito dati nung siguro mga mid-19th century na kung saan nung nauuso na yung camera, yeah, yung mga Pilipino na namamatay noon, so bago ilibing, pipicturean mo na sila. Pwedeng nakahimlay, o pwedeng iba nasa kabaong, pero pipicturean sila kasi kahit nung panahon na yun, kahit medyo popular na yung photography, sa Pilipinas, hindi pa ganun kadami. Hindi katulad ngayon na kahit saan ka magpunta, pwede ka mag-selfie. Pero doon, no, mahal. So, usually nga, katulad sa mga Victorian era sa England, no, talagang nagpipicture lang. No? Usually, nagpipicture sila kasama yung mga patay, no? Bilang pag-alaala sa buhay nito. So, ayun nga, medyo, nung panahon na yun, medyo naging affordable na siya. Medyo lang, ha. At mas medyo madali na siyang maabot ng mga ordinaryong tao. Kaya nakakapag-picture na sila kapag may namamatay. So magpapakita ko ng halimbawa rito. Yan. Sino yung nakikita niyo dyan? Actually, yan si yan si yung makikita niyo dyan sa yan, yung tinuturo ko, yung siya si Emilio Jacinto. Yan. Yung general, yung panahon ng Katipunan, parang namatay siya, bata pa lang, 24 years old. Pero dyan siguro, makikita nyo na ang tanda ng mukha niya, no? Siguro dahil na rin sa stress ng gera. Nakaka-stress kasi ang gera, ang pakikipagdigma. Kaya nga sana, huwag nating maranasan yan sa buhay natin. Yung kailangan sa ating mga Pilipino, no? Although, sa southern part ng Pilipinas, talagang laging may gera. Kasi nga, may mga humihiwalay na mga pangkat, no, sa Pilipinas. Pero ayan nga, makikita nyo sa itsura ni Emilio Jacinto. Ngayon, dahil may recuerdos de patay, alam natin ang itsura ni Emilio Jacinto nung namatay siya. Halatang stress na stress siya. Palagay ko, sabi nga ni Ambito Campo, palagay niya, no? Ni Ambito Campo, yung babae dyan na may nakaparang polka dots ata yan. Tapos yung may itim na damit, parang yan siguro yung asawa niya. Parang gano'n. So, yan po yung mga uh, yan po yung mga uh, tradisyon. Tatlo lang yan. Inuulit ko, maraming tradisyon kung paano natin kinikilala o inaalala ang mga namatay, ang mga yumao. Meron pa sa Mexico, no? Parang party nga sa Mexico. So, ayun. So, philosophical perspective naman. No? Tatalakayin naman natin ang philosophical perspective on death. No? Tatalakayin na
kasama dito sila Plato, sila Aristotle, sila Martin Heidegger, Albert Camus, Jean-Paul Sartre. Yan. So, titingnan natin kung ano yung mga pananaw nila tungkol sa kamatayan. So, si Plato, kilala nyo naman siya, no? Isa sa mga pinakadakilang philosopher ng ating kasaysayan. Sa kasaysayan ng daigdig sa talagang parang nagbukas ng bagong pinto para sa isang although yung kanyang teacher talaga si Socrates ang talagang nagbigay sa kanya ng malaking impluwensya. Siya kasi sumulat ng libro in The Republic. So may may sinulat siyang libro para sabihin ang kanyang filosofiya. So anyway, sabi ni Plato, Plato viewed the soul as immortal and separate from the body, seeing the physical body as a temporary vessel. He believed that true knowledge comes from the soul, which exists before birth and continues after death. Yon. So naniniwala siya na may na parang sa dualism. Ibig sabihin ang tao ay binubuo ng dalawa, soul and body. So yung body na yan, temple lang yan para sa soul. Yeah. Kaya nga nabuo niya yung tinatawag na theory of forms. Kasi naniniwala si Plato, kapag ipinanganak ang isang tao, parang nakalimutan niya ang kanyang nakaraan bilang isang soul, no? Wandering soul. Ngayon, habang tumatanda siya, yung tao na yon, yung kaluluwa ng tao na yon, is trying to recollect all of their previous memories, no? As a soul. At dinadala niya lahat ng ideya dito sa daigdig. Kaya nga may theory of forms. Kaya nga sabi ni Plato doon sa theory of forms, doon sa world of ideas, meron tayong tinatawag na yung talagang ideas ng mga form ng isang bagay. Katulad nung, natalaki ko na sa inyo dati yan, katulad ng isang silya. Yan. Nagawa ng isang tao yung chair o yung silya base sa kanyang pagkaalaala o pag-alala ng kanyang kaluluwa sa actual at ideal na itsura ng isang silya na makikita sa world of sa world of ideas. Medyo maano yun, magulo, no? Yan. So pag namatay ang tao, nagre-release yung soul from the body. Tapos babalik na siya sa realm of pure knowledge. So kaya nga sabi niya, hindi daw dapat katakutan ng kamatayan, no? But to embrace as the soul's return to a higher, truer existence. Kaya nga yung paniniwala niya na ito, no? Tinanggap sa Western philosophical thought, no? Yung metaphysical kasi ito. When we say metaphysical, beyond physical, no? So, ito nga yung si Plato nga yung isa sa mga proponents ng idealism. Yeah. So, taliwas sa estudyante niyang si Aristotle na materialism. No? So, sa Christianity, yun. So, naniniwala nga, ganun nga din. Sa Christianity, tayo naniniwala na kapag namatay yung ating, yung corporal aspect ng ating pagkatao, yung soul natin ay umaalis para para mag-antay sa paghuhukom, para mabuhay muli. Diba? Yun yung sinasabi doon. So, si Plato also believed that soul transcends the body, influenced later thinkers like Plotinus and Descartes. So si Plotinus ay isa to sa mga tagasunod niya, no? Kaya nga ito yung nag-focus sa tinatawag na Neoplatonism. Si René Descartes naman ay siyempre kilalang kilala yan na isang naniniwala riyan sa dualism. Siya yung sa mathematics world, kilala siya na
siyang nakadiskubre ng tinatawag na Cartesian plane, si Rene Descartes. Bas, ipinangalan sa kanya, Cartesian plane. Pero sa philosophy, kilalang kilala siya sa kanyang quote na cogito ergo sum. Cogito ergo sum na nangangahulugang cogito, think, no? Ergo means I, sum means present. So, cogito ergo sum basically means I think, therefore I am. Sa ibang references, tinatawag yun na I think, therefore I exist. Kasi sum eh. Yun. Sa Latin, ang sum o ad sum, ang ibig sabihin niyan ay present. So si Aristotle, ayan, taliwas. Although teacher niya si Plato, no? So the soul and body is intimately connected. Connected ang katawan ng tao with, tsaka yung kaluluwa niya, with the soul being the form of the body. He believes that the soul cannot exist independently of the body. Rather, it is the essence that gives life and purpose to the physical being. So paano ba yan? Teka nga, papakita. Paano ba yung sinasabi niya dyan? So parang ang sinasabi niya dyan, ganito. Ganito uh, ganito. This is the water bottle, no? Pero kung wala tong tubig sa loob, hindi, ito na lang, no? Ito, glass. Yan. Ito yung sinasabi ni Aristotle. This is the body. Itong tubig na ilalagay ko. This is the soul. Para sa kanya, ganito yon, no? Unlike kay Plato, na yung tubig at saka yung yung glass, no, magkahiwalay na entity sila. Na kapag nawala yung baso, wala na rin yung tubig. Pag nawala yung baso, nandiyan pa rin yung tubig. Yun yung sinasabi ni Plato. Let's assume that the water is the soul. Kay Aristotle, para maging ganap yung pagkakakilanlan ng isang tao, kailangan mayroong soul, magkasama si soul at saka si body. So this is not a water anymore. And this is also it's not a glass anymore, but a glass of water. Nakuha nyo? So yung tubig na to sa loob, siya yung nagiging form para magkaroon ng identity yung isang individual. So this is the glass of water na. Hindi na siya glass, hindi na siya water. Glass of water na siya. Magkasama silang dalawa, the body and the soul. Ayan. Kakaintindihan tayo, no? Thumbs up nga. Ayan. Ayan. Kunyari, nasa online class tayo. Ayan. So, ayun. Sana naintindihan niyo. No? So, naniniwala rin si Aristotle sa konsepto ng eudaimonia. Yan. So, yung eudaimonia, yan. Na ang ibig sabihin ay flourishing or the good life, no, through various actions in the present life rather than on separate eternal soul. Oh. So, naniniwala siya na pag ikaw, no, dahil ikaw ay isang tao na may kaluluwa, so kailangan gumawa ka ng mabubuting gawa habang nabubuhay ka rito sa mundong ito. Ganun na kasimple. No? Hindi yung iniisip mo na yung soul mo nahandyan, no? Tapos aalis ulit pag namatay yung corporal aspect ng sarili mo. Kumbaga kay Plato, mataas ang tingin niya sa soul. Kay Aristotle, naniniwala siya na magkasama dapat si soul and body. Kaya dapat gumawa ka ng mabuti habang nabubuhay ka. So, ngayon, so, ayon kay Aristotle,
Death marked the end of the individual as a composite of body and soul. So hindi lang body ang nawala, kundi soul. No? At hindi siya naniniwala. Hindi niya ini-emphasize. Hindi ko alam kung ano naniniwala sa uli. Pero hindi siya nag-e-emphasize ng afterlife. Kasi nga naniniwala si Aristotle sa tinatawag na materialism. No? Hindi siya naniniwala sa ewan ko kung naniniwala siya sa metaphysics, no? Pero mas naniniwala siya sa tinatawag na materialism. Si Plato yon, naniniwala siya sa idealism tsaka sa metaphysics, beyond physics. No? So yun yun. So Aristotle uh, laid the foundation for a more scientific and naturalistic understanding of human life and ethics. Yun. So, ito naman yung pinaniniwalaan ng scientific community. Yung pinaniniwala ni Aristotle na ang tao, ganun. Diba? Next, punta tayo kay Martin Heidegger. So, repeat after me. Martin Heidegger. So, naniniwala siya that uh, death is a central part of human existence. In his work, Being in Time. So, he described human beings as being towards death, meaning that the awareness of mortality gives us a unique way of understanding life. Parang may kasabihan ng ganito eh. Isang Roman din na nagsabi, no? When we are born, when we are born, we begin to die. Ano ulit na? When we are born, we begin to die. Search na lang kung sino nagsabi, pero alam po isang Roman ang nagsabi niya. So parang ganun din yung sinasabi ni Martin Heidegger na beings toward death. No? Tayo yung mga ipinanganak, no? Tayo mga nilalang na papunta sa kamatayan. So, sabi niya rin, by confronting our mortality, we can live more authentically. Yun, sabi niya. Hindi tayo dapat mag-pretend. So, parang sabi niya, parang sayang yung oras para mag-pretend ka. So, you should live, no? Authentically, no? Accepting death forces us to realize that life is finite. So, sa mathematics, when we say finite, anong ibig sabihin, no? Ibig sabihin niya, nabibilang siya. Wala siyang katapusan. Hindi siya infinite. Nakuha niyo? Finite siya. So, urging us to live meaningfully rather than simply conforming to societal expectations or distractions. So, yun yung yung problema sa atin. Talagang lalo na ngayon, we conform to society. That's why we are alam ng mga gumawa ng mga social media platforms, Instagram, Facebook, X, no? Na we are conforming with the society and they take advantage of that. So we do not usually live according to our authentic goals and reasons. Hindi ako nagpapakabanal, no? Siguro ganun din ako minsan. No? Ganun din ako minsan na parang iniisip ko ano ba yung iniisip ng tao sa akin. I once think of that kind of thinking na gawin yung mga bagay to please the people around me, to please my so-called friends. Pero at the end of the day, ikaw lang yan eh. Ikaw lang bandang huli ang magiging kakampi mo sa sarili mo. Kaya mabuhay ka base sa, di ba? Base sa gusto mo talagang gawin. Basta mabuti no? Basta hindi ka nakakaabala o hindi ka makakapanakit sa kapwa mo. Mabuhay ka ng totoo. Di ba? Ganun na kasimple. Kasi nga, finite lang Sabi nga ni Heidegger, finite yung buhay natin. Nabibilang lang siya. It is countable. We should enjoy life. We should also believe live
as a good person. Diba? Inuulit ko, hindi naman natin magagawang maging mabuti araw-araw. May mga times na nag-snap din tayo, nakakapagsalita tayo, nakakagawa tayo ng hindi mabuti. Pero wag nating ugaliin, di ba? Kasi tao naman tayo, natural lang na mangyari sa atin na minsan nakakagawa tayo ng hindi mabuti sa kapwa natin. Pero wag natin siyang ugaliin, di ba? Ganun na kasi. So, Heidegger ideas shape existentialism by emphasizing that facing our mortality enables us to live genuinely, free from superficial distractions, and in alignment with our true selves. Maikli ang buhay, mabuhay ng mapayapa, ng masaya, ng totoo. So, ito naman, pasensya na kayo sa spelling, no? Si Jean-Paul Sartre. L yan, hindi I. So, si Jean-Paul Sartre naman, he saw that as the ultimate limit on human freedom. So, si Jean-Paul Sartre kasi ay naniniwala sa tinatawag na existentialism. Lalo yung tinatawag na inner freedom. So, naniniwala siya na pag namatay daw ang tao, ano daw? Ano nga ulit? Pag namatay yung tao, tapos na ang human freedom. Pero imbis daw na malungkot tayo, masiphayo, no, despair, no, he argued that this awareness intensifies our responsibility to live freely. No? We should live freely kasi nga, mamatay tayo, kailangan kumilos tayo dito sa mundo na to bilang isang malayang tao. Kaya nga nakakainis yung mga tao na sinasakal nila o kinukulong nila ang ibang tao para lang sa kanilang sariling kapakinabangan. No, I'm not only talking about slavery itself, but pwedeng mga emotional control sa ibang tao. Nakaka-experience na ba kayo na parang may kumukontrol sa inyo sa buhay yun na kung ano yung dapat yung gawin. Tinalakay natin yun sa intersubjectivity. No, kung babalikan niyo yung video, may video ako dito sa page na to. So, according to him, life's meaning is not predetermined. Hindi predetermined na, ito ka, ganyan na ka na. Hindi ganun yun. Diba? Although, hindi natin may iwasan na minsan nagdidikta tayo ng buhay ng ibang tao na, eto, wala nang kwentang tao to. Have you been judged like that na, eto, walang mararating sa buhay to? Ako, I've been judged like that before. Eto, siguro, kasi dati umulit ako ng first year eh. Umulit ako ng first year. So, nung umulit ako ng first year, may nagsabi sa akin, ako, 4 na beses ako nag-high first year. Siguro, ito na makaka-break ng record ko. Ito sabi sa akin. Alam niyo ba yun? So, ang sabi niya, yun ang sabi niya, no? Parang, wala raw mangyayari sa buhay ko. Sabi niya, walang mangyayari sa buhay ko. Sabi, makakabuntis ako na maaga. Tapos, puro inom lang daw ang gawa niya. Walang mangyayari sa buhay ng tao. Kay Dada. Kay Sir Dada niya. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ganun na nangyari. Kasi our life is not predetermined by others. Hindi pwedeng diktahan ng iba ang buhay mo kung ano yung magiging ikaw sa hinaharap. Kung magpapa-apekto ka, katulad ng kwento ng isang eagle na napasama sa itlog ng mga chicks, no? Ng mga manok, no? Sisiw. At yung manok na yun, yung eagle na yon hanggang bandang huli, hindi niya alam, hindi siya nakalipad bandang huli. Dahil iniisip niya sa sarili niya na isa siyang sisiw. Hindi niya iniisip na isa pala siyang agila na dapat nasa kalangitan. Kung iniisip mo na gano'n, itigil mo na yan. No? Hindi mo naman matitigil agad-agad yan. Pero at least, binibigyan lang kita ng points to ponder na, uy,
Di ba? No one can decide on your own fate but you and you alone. Okay, let's proceed again. In the face of death, we are fully aware that we must make choices and live with the consequences, underscoring the burden and liberation of total freedom. So, para mabuhay tayo ng ano, we must choose the best for our freedom. Yun ang sinasabi niya. Yan. May sinasabi, ayan, yun yung sinasabi ni Jean-Paul Sartre. No? Ito naman yung sinasabi ni Albert Camus. So, siya yung nag-introduce ng concept na the absurd. So, may ginawa siyang libro na The Myth of Sisyphus. He argued that life is inherently without meaning, and the universe is indifferent to human existence. This awareness of life is absurdity can be daunting. No? Sobrang hirap. No? Parang napaka-dark na ito nga. Eh. parang, parang sinasabi niya na wala naman talagang halaga yung buhay. Inherently without meaning. Saka napakalawak ng kalawakan para isipin tayo mga individual. Hindi ang individual, hindi ang tao ang sentro ng universo. Yan ang sinasabi niya. Di ba napaka-dark, no? Kaya pag namatay ka, ano naman pag namatay ka, hindi luluha ang kalawakan para sa iyo. Yun ang sinasabi niya. Napaka-dark nun. Di ba? Walang pakialam sa iyo ang kalawakan ng universe. Rather than seeking to escape the absurd, Camus believed that we should embrace it by living fully and passionately in the present moment. So lagi naman sinasabi rito, no, present moment. No? From Plato pa lang hanggang kay Albert Camus, yun ang laging sinasabi. Living fully and passionately, living good, living freely, living with virtues. Ganun eh. Although, iba-iba yung mga terms na ginagamit nila. Pero at the end of the day, yun pa rin yung gusto nila sabihin na mabuhay ka na gusto mo na mabuti at malaya, no? Ngayong hinaharap. Huwag kang mag-iisip ng kinabukasan kung ano mangyayari. Basta itong hinaharap na ito, mabuhay ka. No? In the present moment. In his philosophy, he urges people to find joy in life's experiences without expecting ultimate answers. Well, parang gano'n eh, no? Totoo naman na sometimes we're seeking for big answers eh, to our philosophical questions eh. What is truth? Di ba? What is love? What is the definitive definition of love? Hatred, anger, sorrow. We're looking for the definition. Sometimes we're looking for the definition of those things, those metaphysical things, no? Emotional, no? Hindi natin ma-define eh. Buti sana kung lahat ng mga bagay katulad ng mathematics na 1 plus 1, 2, di ba? 10 plus 10, 20. Although sa math nga, maraming mahihirap na computations. Yung mga ibang computations mga yan, ilang daang taon bago nasagutan. Katulad ng Fermat's theorem ata yun. Isa sa mga pinakamahirap daw na. So, siguro mabuhay tayo ng yun ang sinasabi ni Albert Camus, no? We should live to the present without seeking for seeking or expecting ultimate answers in life. Pero minsan, hindi naman natin maiiwasan na gano'n na tawag dito, na maghanap tayo ng mga sagot sa mga katanungan natin. Hindi natin maiiwasan tayo. Tao tayo. We are looking for answers.
Pero wag tayo, yun yung sinasabi ni Camus, wag mong hanapin lahat ng sagot sa mga malalaking bagay. Ultimate, no? When you say ultimate, yung final, definitive. Kasi yan yung, that makes us more anxious. That makes us more sad, actually. Sabi nga nila, kapag mas marami kang alam na nalalaman, di ba? Mas malungkot ang buhay ng tao. Pero hindi ko naman sinabi na kailangan magpakamangmang tayo para maging masaya. I am not saying that, no? Pero may nagsabi kasi na kapag ganun daw, mas maraming nalalaman ng tao, mas marami siyang hinahanap na kasagutan sa mga bagay-bagay, mas malungkot siya. So, sa bagay, ang tao naman, lumalangoy tayo araw-araw sa kalungkutan. Di ba? Yung, yung favorite ko na linya na lagi ko sinasabi sa inyo, na isang linya ng kanta mula sa isang Brazilian na composer, si Brazilian na songwriter na si Vinicius G. Moraes. Sabi niya, tristeza não tem fim, felicidade sim. Kanta yun eh. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ang kalungkutan ay walang katapusan, ngunit mayroon ng kaligayahan. Okay. Meron pa ba? Uy, tapos na pala. So, tapos na pala yung yung ating part 1 ng discussion. So, sana may mga napulot kayong aral sa talakayan natin ito. Sikapin kong talakayin pa yung ibang bahagi ng konsepto na tungkol sa kamatayan. So, sana mapanood nyo ito, ha? Panoorin nyo ito at kasama ito sa ating final exam ngayong first sem. Maraming salamat sa mga mag-aaral ng Nuestra Señora de Arasa Superoque School. And if there are also other students from other schools who eventually find this video helpful, maraming salamat sa panonood. Thank you po at maraming salamat. Thank you, maraming salamat. Arigato gozaimasu. Gracias. Danke. Terima kasih. Yan. Lahat na. Baka may ibang manood na ibang lahi. So, ingat po tayong lahat. God bless. Bye-bye.